May pagbabago po na ginawa ang PBA tungkol sa magiging format ng ating upcoming 49th season. Ang format na ito hindi ko alam kung saan galing at saan inimbento. Hindi rin klaro sa ngayon kung bakit ang PBA naging FIBA ang format saglit. Bukod pa dyan, alamin din natin ang mga ilan pang pagbabago hindi lang sa darating na season kundi sa mga darating pang taon. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Lingid po sa inyong kalaman, ng PBA ay may bagong format. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ma-apply ito sa PBA na siyang sinang-ayunan naman ng ilang PBA governors. Bali, ang format po na ito ay parang naging FIBA style. Merong Group A, may Group B. Dahil hanggang 12 teams lang tayo, kaya hanggang Group B lang naman ang nakayanan. Para malaman nyo kung saang grupo ang mga paborito nyong teams, ito po, sakop ng Group A, TNT Tropa, Meralco Bulls, Converge, Northport, Terra Firma, at Magnolia. Para sa Group B naman, Ginebra, San Miguel, Blackwater, Phoenix, Rain or Shine at NLEX. Paano nilalaro ang playoffs na ito? Under sa kanilang setup, bawat teams ng grupo maglalaro ng 2 beses sa double round robin. At ang top 4 teams na matitira sa bawat grupo siyang maka-advance sa tinatawag nilang crossover quarterfinals. At yung 4 na yan sa 2 grupo maglalaban-laban 1 versus 4, 2 versus 3 sa isang best of 5 series naman. Tapos kung sino yung 2 natitira sa 2 grupo ang maglalaban sa semis. Pagkatapos, best of 7 naman sa finals. Ano pala pagkakaiba nito sa typical na nilalaro natin na 1 versus 8, 2 versus 7, etc. Sa palagay ko, sinadya ito ng PBA para magkaroon din ng chance ang mga nasa lower teams na makaapak sa mas mataas na level. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng 50% chance ang mga nasa mababang teams na makatungtong sa quarterfinals gaya ng Blackwater, Terra Firma, Northport at Converge. Halimbawa ganito, pagpalagay na lang natin yung Blackwater at Converge nasa 4th or 5th place sa kanilang grupo. Depende sa maging takbo ng series, kapag natalo nilang ilang independent teams na nasa higher ups or 3rd or 2nd place man, mas magkakaroon sila ng chance na makapasok sa next round kasi hindi naman lahat ng big teams nasa kanilang grupo. So hindi nila kailangan problemahin talaga lahat ng big teams kung hindi naman nila kagrupo. Kumbaga, mas kakaunti ang pagsubok kapag wala masyadong nahalong big team sa isang pahina. Hindi kagaya nung dating format na kahit makuha mo pa ang 5th spot, SMC at MVP teams pa rin ang makakalaban mo. Pero again, depende pa rin yan sa magiging resulta ng team. Lalo na kapag magandang takbo ng win or lose record, mas mainam. Syempre, babasihan din nila yung differential points na gaya din ang pinagbabasihan ng FIBA. And in fact, mas malaki nga ang pagkakaiba kung differential points ang pag-uusapan. Pero sa totoo lang, halos wala naman itong pagkakaiba sa dati. Alam niyo kung bakit? Siguro kung i-apply ito sa NBA, mukhang pwede pa. Tiyak magkakaroon ng total na pagbabago kasi ang dami nilang teams at lahat lumalakas every year. Tayo, kahit anong format pang maisip ng PBA, halos wala pa ring tulong dahil halos nagkakagrupo lang din ang mga sister teams. Hiniwa-hiwalay lang sila pero in the end, sila-sila lang din na nagpapang-abot. Kahit sabihin natin na nakaapak sa semis ang Terra Firma, pero kung San Miguel pa rin ang makakalaban nila, ganun pa rin ang resulta. Pero at least, may exposure ang lower team sa next round para magmukhang competitive ang PBA. Pero kung totoo, sa dulo ng kompetisyong to, SMC at MVP pa rin ang mukha. So may nabago ba? Meron naman konti lang. Isa din pala sa magiging pagbabago sa PBA, yung by region or home court format. Depende kung may home court din ang isang PBA team, pwede na magkaroon ng sariling fanbase ang isang PBA team. Halimbawa, ang home court ng Converge sa Pampanga. Kapag game schedule ng Converge, dun gaganapin ang laban. Ito mukhang ayos. Magandang ideya yan for fanbase lang. Tsaka okay din yung 2 imports at pagtanggal ng height limit. Anong masasabi nyo sa mga pagbabagong ito?